GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bantay bagyo tayo mga kapuso. Alamin natin ang pinakasariwang balita sa bagyong Bising at sa magiging lagay ng panahon sa bansa mula kay Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating GMA resident meteorologist. Magandang tanghali po, Mantani. Magandang tanghali, Maris. Mga kapuso, walang nakataas na anumang tropical cyclone warning signal dahil sa banta ng Tropical Depression Bising. Namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layo lamang 400 kilometers dyan sa may silangan ng Surigao City, Surigao del Sur o Surigao del Norte. At napanatili ng bagyo ang tagilay nitong lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso hanggang 55 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang bagyo pahilaga-hilagang kanluran o north-northwest sa bilis naman na 11 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, mababa ang tsansa na tumama sa kalupaan ang sentro ng bagyo dahil sa mga susunod na oras, posibleng ito'y kumilos pa hilagang silangan o northeast, papalayo ng bansa. Pero mga kapuso, sa susunod na mga araw, mananatili sa loob ng PAR ang sentro ng bagyo. Sa ngayon, ang maranasang ulan base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulang panahon pa rin dito sa may Caraga region, dyan sa may Davao region, at ilang bahagi ng Northern Mindanao maghapon yan hanggang mamayang gabi. Pero sa ibang bahagi ng Mindanao, maaliwala sa panahon ng inaasahan. At sa katunayan mga kapuso, nakataas ang yellow rainfall warning dyan naman sa Dinagat Province at Siargao Island. Ayon sa Pag-asa, posible ang pagbaha, bunsod ng malalakas na ulan. Tatagal po ang babala hanggang 2:15 ngayong hapon. Ang ulan naman sa Visayas, eastern section, lalo na sa Samar, Leyte provinces, patuloy na makakaranas ng kumisan ng malalakas na pag-ulan hanggang mamayang gabihan. Samantalang ang western at central section, may mga mahihinang ulan. Sa southern part naman ng Luzon, mahinang ulan sa ilang bahagi ng Bicol region, pero mas maaliwalas dyan sa may Mimaropa region. May gale warning naman ng Pag-asa sa silangang baybayin ng mga probinsya ng Albay at Sorsogon, maging sa mga dagat, sakop naman ng Catanduanes, northern at eastern Samar, at dyan sa may rehiyon ng Caraga. Delikadong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat dahil sa matataas na alon. Ang asaang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon ngayong hapon, may ulan sa Ilocos Region, Cordillera at dyan sa may Cagayan Valley hanggang dito sa ilang bahagi ng Central Luzon. At dito sa Metro Manila, posible ang ulan mamayang hapon mga kapuso dito sa Metro Manila. Pero bukas, mas bababa ang tsansa ng ulan. Maris? Alright, Mantani, kanina nabanggit niyo po sa inyong ulat na may mga pag-ulan pa rin na asahan sa Mindanao at kahapon po nung amin din kayong nakapanayam, no, sinabi niyo po na kaunting pag-ulan maaari na rin po magdulot ng mga pagbaha. Ganun din po ba yung asahan katulad nung nangyari nung nakaraang bagyo na ganun na katataas na pagbaha at matitindi ang naranasan? Yung ano natin, Marisa, no, doon sa rainfall forecast, makita mo ngayon, ang mas delikadong lugar ay itong Caraga region dahil na kung saan may malalakas na ulan. Kasi unang-una, hindi lumapit ng gusto yung sentro ng bagyo. Pero dito sa Agusan del Sur na kung saan nakaranas sa pagbaha, dapat maging IM ready pa rin yung ating mga kapuso. Pero yung konsentrasyon ng ulan ngayon sa mga susunod na oras, Maris, dito sa rehiyon ng Caraga hanggang dyan sa may Eastern Visayas, yung Samar, Leyte. So dito sa sinasabi natin, yung Davao at ilang bahagi ng Caraga region, lalo na Agusan del Sur, dapat maging alerto na lamang sila, pero hindi natin inaasahan yung matitinding pag-ulan dito sa mga probinsyang ating nabanggit. Oo, at Mantani, sinabi nyo na magtatagal pa po ng mga ilang araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Bising. Bakit po ba tila mabagal ang kilos nitong bagyong ito? Kung titingnan natin yung wind map, Maris, yung hangin na nagdadala sa kanya, hindi ganun kalakas, kaya bahagyang bumabagal siya. Pero marami ang nagtatanong, Maris, kung ito ay nasa karagatan, hindi kaya ito ay lumakas pa. So, ang nakikita natin, Maris, mayroong epekto kasi yung hanging amihan. At yung hanging amihan, tulad na pag-usapan natin kapon, ayaw na ayaw ng bagyo, yung malamig at yung hangin. Kaya ang mangyayari dyan, dahil sa mahinang hangin na magtataboy sa kanya, papalayo sa ating bansa, mananatili lamang siyang paikot-ikot o tinatawag nating quasi-stationary sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa mga susunod na araw, posible na ito'y tuluyan ng humina habang nasa may silangang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. At hanggang kailan po natin inaasahang mananatili sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong Bising, Mang Tani? Doon sa rainfall o sa forecast track ng Pag-asa, posibleng hanggang Martes, nasa loob siya ng PAR,
At sa araw ng Miyerkules at Huwebes, kung mangyayari ito, posibleng isa na lamang siyang low pressure area. Pero Marisa, ang binabanggit natin, yung epekto ng bagyo. Pero kahit yung bagyo, nandito sa may silahang bahagi ng PAR, yung malakas na amihan, pwede pa rin magpaulan dyan sa eastern section ng Visayas at dyan sa may Caraga region. Kaya yung sinasabi nating hindi tatama sa kalupaan, hindi sapat yun para huwag nang maging kampante yung ating mga kapuso doon sa binanggit nating Rion, Maris. Mang Tani, yung nagpapaulan ba dito sa Metro Manila? Kung halimbawa, sinasabi nyo na inaasahan yan bandang hapon ay dahil pa rin sa bagyo o dahil sa ibang weather disturbance, Mang Tani? Yun ang maraming tanong ng mga tao dahil binabanggit natin yung bagyo. Hindi na po natin nararamdaman yung epekto ng bagyo dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. Yung tanong mo, Maris, na ulan, yan ay sanhi ng hanging amihan na nararanasan dito sa Metro Manila. Kaya yung kung umulan man dito sa atin, katulad na banggit natin kanina, may posibilidad ng pag-ulan mamayang hapon at ito ay hindi dahil sa bagyo, kung hindi dahil sa umiihip na hanging amihan. Alright, maraming salamat po, Mang Tani, ang ating resident meteorologist.